Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa inyo ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga baratang sigurado sa BBS FM Naga. Sa lado nasyonal, Soto da ipinagapirmahan kaagadan ni Marcolita na ibugtak sa Witness Protection Program kada gobyerno an mag-agom na diskaya. Iba pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal, atong ang asin Gretchen na Barreto nagtao asin na pinagduhulanin subpina mapadapit man sa mga nawawarang mga parabulang. Sa tuya pa nga pamayukan mga bareta, ex-DPWH Secretary Bunuan na ibinugtak sa immigration na lockout bulletin. Obligo pinaging kaminar na magpartisipar sa third quarter earthquake drill. Malakan niya ang nagdistansya sa gadan ni ex-President Duterte pabalikon nini sa Pilipinas. Pamayo pa ka na mga barata sa lado nasyonal, ex-DPWH Bulacan Assistance DE Engineer Brice Hernandez na ilipat na sa kulungan duman sa siyudad kan Pasay. Iyan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat marahay na aga sa Ilocos, ako po si Junel Cuba. Uyanan headlines o detalyes kan mga barata na nagbabagang barata sa BBS FM Naga. Dahil pinagpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III ang kaagadan ni Senadora Rodanti Marcolita na ibugtak sa Witness Protection Program kan Department of Justice DOJ ang mag-agum na sinda Pacifico Corley Diskaya II asin man si Zara Diskaya nakapalaman sa surat ni Marcolita na iyo na nagpamayukan na Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestigar sa anomalya kan flood control project dakol pang mga impormasyon papaabot kan mag-agom na diskaya ninuli kaya na sa gabat kan na testigo banta na sa buhay kana mag-agom ana mga importante na ibugtak subuot ana mga iniya sa lado kan na Witness Protection na program kan gobyerno. Sinabi ni Soto na unfair sa mga Pilipino na maging state witness ana mag-agom ninuli sa kadakol nin pirak o kwarta kan sa indang na ikit gikan sa party mismo kan na flood control project magkakaibaman o
paribay-ribay ang mga testimonya kani sa kada nagaatubang sa pagdangog kan Senado asin sa House of Representative. Ipinagpahig kan Senate President na malinaw na nagpuputik butugon ang bugon ana mag-agom na diskaya kaya dai arog kani kadali ang pagduhol kan sindang pinagagad na sinda ipa sa irarom sa Witness Protection Program kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitamunyada sa lado nasyonal. Pinagpuunan na kan Department of Justice sa DOJ na magpaluwas nin mga subpenas sa mga nasa likod kan na pagkawara kan mga parabulang sigun ki DOJ Assistant Secretary si Dominic Clabano report na digdi pinapanginutan ini ka na negosyanteng si Charlie Atong Ang, an actress na si Gretchen Barreto, dating PNP National Capital Region na Police Office Chief General Jonel Istomo, asin sisintang iba pa. Dagdag pa ni Clabano na sinasaro-saro nindang itao anasambit ng mga subpina na atubang sindaang asin na barato kan multiple murder asin serious illegal detention na isinampa kan pamilya kan mga parabulang nakapalaman sa subpina na dapat mag-atubang sinda sa preliminary investigation na pinagigibok kan na panel kan DOJ prosecutors. Inot ng ipinagbugtak sa Immigration Lookout Bulletin na orders na ang asinman nagkapirang mga sangkut sa nasambit ng pagkawara kan mga parabulang. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabagang barata pagitangunyad sa lado nasyonal sa BBS-FM Naga nakaresibi o naresibi na ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang surat ni Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon na naghahagad kana Immigration Lookout Bulletin Order ILBO laban sa dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Kabali na sa gustong ibugtak sa ILBO Iusinda Candaba Mio Reni Maglangki asin man ang mga opisyal kan MBB Global Properties Corporation Masi Monique Manlaki bilang presidente, Sunshine Bernardo ang corporate secretary, asin man Fatima Guy de la Cruz kada treasurer. Nakapalamanda sa surat na ana pagpapaluwas kana ILBO importante para magkaigwanin dagos-dagos na investigasyon asin dainay ni Maoktaba. Inagad pa ni Dizon na ana Bureau of Immigration na tulos sindang abisuan asin nagkaperang mga autoridad kapag igwanin na iba pang pagbiyahe anasambit ng mga persona. Sa iba pang detalyes kan nagbabagang barata sa BBS-FM Naga, pinag-inkaminar kana Office of Civil Defense OCD ang publiko na makapagpartisipar sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill NSED na isa sa gibong niya na aldaw. Mapuon anasambit ng aktibidad alas 4 nin pagkahapon duman sa Camp Aguinaldo, Quezon City na susundan ka na full-scale simulation sa 525 Engineering Combat Battalion Training Area sa laog kan na libingan ng mga bayani duman sa Taguig City. Ang drill ngunya na kwarter nakapokus sa pinagaapod na The Big One na kung saan digdi big titraining ang publiko in kaso makamati nin makusug na paglinog ang pagresponde sa mga panginot na mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council duman sa Northern asin Southern Luzon, Visayas asin Caraga Region. Basado sa OCD na pwedeng abuton na ninbanggi anasambik ng earthquake drill para maaraman ang preparasyon ninda sa pag-abot kan nasambit ng mga emerhensya o kalamidad.
Sa iba pang nagbabaga pang mga barata pa sa lado nasyonal, nagdistansya ang Palasyo kan Malacanang sa pagkakaigwanin apelasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte kung na pwede makabalik da si Digong sa Pilipinas kapag naaprubaran na an interim release. Sigun kay Executive Secretary Lucas Bersamin, naluwasinda asindayininda sakop ang pag-aproba kana sambit ng urulay. Daiman subot ninda pinapakirman an anuman na opinyon kana sarong abogado sa sainda nga kliyente. Dagdag pa man ni Bersamin na dai na sinda dapat magtaunin ano man na reaksyon ninulit sa diring opinion man ini kan abogado kan dating presidente na si Digong na gusto nang magparababalik digdi sa Pilipinas mantang pinagdadangogaan sa iyang kaso asin nakakulong duman sa Netherlands. Magigirumduman ipinagpahig ni Nicolas Kaupman ang abogado ni Duterte na dapat tugutan kan gobyerno kan Pilipinas na makabalik sa partibismo kan Pilipinas ang dating presidente kapag naaprubaran na ang interim release ninhuli kan pagluya kan sa iyang salud. Magigirumduman na ipinag-oktaba kan International Criminal Court ICC ang confirmation hearing matapos man kan dai asin na bakong marayin na kondisyon kan salud kan dating presidente para makapagpartisipar sa anuman na klase kan pagdangog kan sa iyang kaso. At nagpuli iyan digdi sa parte kan Pilipinas si Digong, siguradong ribok ang Pilipinas kaya day dapat tugutan. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata ngunyan sa lado nasyonal, nilipat na duman sa parte mismo kan Pasay City Jail o sa kulungan kan Pasay City kana sudma ni na pagkabanggi o kasubanggi si dating Department of Public Works and Highways DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Kaso didunikan kasuguan kan Senado na ilipat si Hernandez gikan sa parte kan Philippine National Police PNP Custodial Center duman sa Campo Crami. Nangyari anda paglipat kay Hernandez alas 8:50 kasubanggi kung sa ini basado asin na bantay sarado kan Senate Sergeant at Arms Bureau of Jail Management and Penology o BGMP asin man Police Security and Protection Group PSG. Pinagpahayag kaya kan abogado na si Abogado Ernest Libanza na malinaw ang motibo sa paglipat kay Hernandez sa Pasay City Jail na sarong klase ni na pagbabalus. Magigirumduman na pinatawan ng contempt si Hernandez asin digdi sinugo kan Senado na makulong ninuliman kan subot pagpuputik ang bugon sa Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga kan questionabling flood control project. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nagsayuma si Senate President Vicente Tercero o Vicente Soto Tercero na permahan ang kaagadan ni dating Blue Ribbon Chairman Senador Rodantia Marcolita na maibugtak sa iraram kan Witness Protection Program an mag-agom na sinda Corley asinman Sara Diskaya. Ana nasambit na nga surat pinagsampa ki Justice Secretary Jesus Crispin Remulla Alagad mayo ni na kaibanan na pag-aproba gikan mismo sa leader kan na Senado. Paliwanag kan Senate President dai subuot makaustisya na tawanin proteksyon gikan sa lado kan gobyerno ana magagum mantang nagdadanay pa subuot ana sa indang pananagutan sa pundo kan na mga namamanwaan o kan gobyerno. Dagdag pa kani na may malinaw na kondisyon antes na maikonsidera kana sarong witness o state witness an sisay man an pagbalik na pirak o kwarta na nakuha
asin ana pagsabi kana katotohanan. Binanggita kana senador na ang sinabi ni Mayor Vic Soto na putiko na ana mag-agum bako subuot madali ana sa indang kagadan na proteksyon sa lado mismo kana gobyerno. Uya si Soto sa iya mismong mga pahayag. Sabi ko nga, kompleto na ba? Yung bang tell-all ba yun? Maging state witness nila? O tell half? Sabi ko nga, kompleto na ba? Yung bang tell-all ba yun? Maging state witness nila? O tell half? Sabi ko nga, Party yan ka na mga pahayag ni Soto na kung saan minakontra sa kagadan kana nasambit ng duwang piga sa sabing principal na nagkamada ning dakulang kickback sa mga proyekto sa flood control project na gobyerno. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan kabali sa mga bagong pinag-aagad na elbo sa parte mismo kanda DPWH Secretary Dizon liwat na nagagad ang Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon natabangan sindakan Department of Justice Parmanda sa pagpapaluwas kan immigration lockout bulletin order laban sa nasambit ng dating sekretaryo kanda DPWH na si Manuel Bunuan. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pang mga barata pa sa lado lokal, nagpahayag nin magabata na kandala na si House Tri-Committee Lead Chairman Representative Terry Ridun kanda Bicol Saro Party List sa naging lakdang kana Senado na ilipat si Bryce Hernandez sa kulungan gikan sa party kanda PNP Custodial Center pasiring sa partikan na Pasay City Jail. Uya ang partikan kandalan ni Congressman Ridun. Hernandez mula sa PNP Custodial Center papunta sa Pasay City Jail. Nakita ko natin kahapon yung bigat ng kanya pong testimonya patungkol po doon sa nagaganap po talaga sa Bulacan at kung sino po yung mga sangkot pong matataas na opisyal ng pamahalaan, partikular ng mga senador. Dito po sa mga proyekto po, dito po sa Bulacan at inaasahan mo namin po talaga na i-consider ng Senado yung kanila pong desisyon na ilipat po si Bryce Hernandez mula sa PNP Custodial Center papunta sa Pasay City Jail. Tingin po namin ay mas masisiguro po ng Senado at ng Kongreso na talaga naman pong nagagawad ng protective custody po sa kanya kung mananatili po siya sa PNP Custodial Center, ibig po sa Pasay City Jail. Artiyan kan mga pahayag ni Congressman Ridun sa paglipat kay Hernandez pagaling PNP Custodial Center pasiring dumad sa party kanda Pasay City Jail. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal, kinumpirmar ni Cavite Port District Representative Kiko Barsaga na siya ang nagbutas na sa House Majority asin maging sa National Unity Party. Anday lang ni Barkasa, ninuliman kan internal party conflict urog na sa party kan pag-implicate siya sa lakdang na gustong patalikon sa pwesto si Speaker Romualdez. Sinayuma ni Barsaga ang nasambit ng aligasyon. Asin sabi ni Barsaga, mayo naman siyang issue kay Speaker Romualdez. Sa iba pang detalles kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, ipinagpahayag kan Department of Justice na igwanin bagong duwang bungo
ang na-recover kan Philippine Coast Guard sa parte mismo kan Taalik. Basado sa DOJ Assistant Secretary Miko Clabano, na-recover giraray kan mga panibagong human remains kada PCG gikan sa parte mismo kan Lawa. Alagad subot isa sa irarumpaan ng mga niya sa busising investigasyon asin na DNA testing obheto kaya kaniya na maaraman kun ang mga nako ang mga bungo and nagtutugma sa saro sa mga nawawarang mga parabulang. In kaso kaya na magtugma o magkaparehas ang DNA sample kana mga pamilya kan mga ni, posibleng ini gamiton bilang ebidensya sa sinambit ng kaso. Mantang sa iya pang tinawan doon na daipa nagpupundo ang search and retrieval operation duman sa Taalik kasumpay kan mga nawawarang mga parabulang. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal o lado national. Kinumpirmar kan Department of Justice na sa indang naresibi ang formal request letter ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon para isyuan kan pinagapod na immigration na lookout bulletin order si dating DPWH Undersecretary Roberto R. Bernardo basado ki Justice Assistant Secretary asin spokesperson Miko Clabano. Naresibi na ka na DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya ang kaagadan ng DPWH Secretary Dizon kaya subot niya na aldawman ipinagluwas o magkakaigwanin issue ang ang Department of Justice kana ILBO kontra sa nasambit ng dating Undersecretary. Tinawan doon kan tagapagtaram kanda nasambit ng ahensya kan gobyerno na ini iyo ang ikatulong batch sa pag-issue kan ILBO kasumpay kan investigasyon mapadapit sa mga anomalya sa flood control project. Sigun pa man sa payag digdi itatao asin gigibuhon kanasambit ng ahensya ang kaagadan mismo ni Secretary Vince Dizon. Sa iba pa kitang detalyes kan mga nagbabaga pang mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, lininaw ngunyan kan Department of Justice Assistant Secretary Miko Clabano na sa indanang pinagbiberipikar kung kabaliman ana magtugang na Julie Dondon asin na ilakim pati dungan sa mga papadarahan ka na pinagapod na subpena. Ini kasumpay ka na kinakatubang na reklamong ipinagsampa kan mga nawawarang mga parabulang sa parte mismo ka na DOJ sa paagi kan ng mga pamilya kani. Alagad pinagsiguro man ni Asik Clabano na sa indang sisiguraduhon na maipapadaraan gabus na mga subpena ngunya na aldaw kabali na digdi ang negosyanteng si Charlie Atong Ang asin iba pang mga individual na sangkot sa issue sa pagkakawara ka nasambit ng mga parabulang. Uyaan na party ka na mga pahayag ka nasambit ng opisyal. To be able to be discharged as a state witness, considering po na meron silang pasok sila sa eligibility at qualifications ng isang state witness. Kasama na po dyan na hindi dapat sila pwede maging most guilty sa kaso. So, yan po ang titigan po natin para kay Julie Patidongan, pati na rin kay Elakim Patidongan. Partiyan ka na mga pahayag ka na nasambit ng opisyal sa pagkakawara ka na nasambit ng mga parabulang. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Masunod si Senador Chis Escudero sa anuman na kasuguan na itatao sa iya tanganing patunayan na dahil siya nagbalga sa anuman na klase ng lay digdi
Papaliwanagon na kana Commission on Election Committee si Escudero asin ang kontratistang nagtao sa iya nin 30 milyones pesos para man sa iyang pangangampanya kanakalisa na eleksyon. Inako iyan ni Escudero na niresibi niya ang nasambit ng perak o 30 milyones pesos gikan sa nasambit ng kontratista. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na digdi mapaluwasindangon niya na aldaw nin Syukos order laban kay Lawrence Lubiano. May sadiri ka na Centerways Construction and Development Corporation. Tangani man na ipaliwanag kung totoong nagdunit siya nin 30 milyones pesos na kampanya ki Escudero. Na inot na subuot digding inamin ni Lubiano sa laog kan kamera na nagtao siya nin milyones de pesos ki Escudero o 30 milyones de pesos tanganing gamito ni Escudero sa iyang pangangampanya. Ini inako man ni Escudero kapag nakapagsumiti na nin kasimbagan digdi susunod naman napapaliwanagon ang nasambit ng senador na si Escudero na nag-ako na nagtao o nagresibi siya nin 30 milyones pesos para man sa pangangampanya hali sa kontratista na kung sain iyo ana sabit ngunyan sa parte kan mga iniimbestigaran na maanumaliyang proyekto sa flood control. Sering man nagpasalamat man ana kampo ni Escudero kay COMELEC Chairman Garcia ninulit tatawan siya ng pagkakataon patunayan sa ley na mayo siya nin pinagbabalga. Ang pagresibi kada donation sa kontratista kunika yaon sa pwesto sa rokang opisyal kan gobyerno ipinagpapangalad kan ley. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal nagmosyon si Senador Rodante Marcolita sa plenaryo kan Senado kanda sudma September 10 na ibalik si dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa kustodiya kan Senado. Inilipat kasudma si Hernandez sa PNP Custodial Center asin digdi tinawan doon ni Marcolita na tulos na ibalik si Hernandez sa Senado. Ninuli kaniya ang kondisyon itinao sa iya kundi dapat alion na ana pananaw na kapag yaon sa Senado da siya ligtas. Inot na pinatawan in contempt si Hernandez sa pagdangog kan Blue Ribbon Committee matapos man na magutik, magputik, magambog sa iyang pagsugal duman sa kasino. Inakusahan si Hernandez na naggamit nin peking pagkakabistuan o ID tanganing makalaog sana sa partikan na kasino. Nagkasundo ang Senado asin man ang Kongreso na darawon na sana duman sa Pasay City Jail ang nasambit ng engineer na si Hernandez. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kanda mga barata sa lado nasyonal nanindugan ngunyan si Baguio City Mayor Benamin Magalong kanagtalikod na aldaw kan Miyerkules na mas credible ang isinasagibong investigasyon kan Senado mapadapit manda sa mga maanumaliyang flood control project. Iyan na kumpara sa isinasagibong investigasyon kan Kamara. Ginibo kan alkalde ana nasambit ng pahayag sa sarong forum sa Kapian sa Manila Hotel kung sa ini pinagpahayag kani na basado sa iyang mga karanasan na ihiling niya na masa marayda ang proseso sa lado kan Senado. Maski nga ni nabanggit ang mga pangaran ni Senator Jinggoy Estrada asin Joel Villanueva nasa presente. Ini sinasabing kabali sa nasambit ng kontrobersyal na flood control project asin igwaning kickback
asinda digdi nag-resibi nin lagay o SOP sa nasambit ng mga proyekto. Pinagpahayag ni Magalong an sa iyang padagos na tiwala sa Senado orog na si Senadora Pampilo Lacson na subuot ang namamayukan Blue Ribbon Committee sa presente mag-iimbestiga sa korupsyon sa flood control project. Sa iba pang detalles kan mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal higot na 10 o malampas sa 10 mga pinagsasabing empleyado kan na BOC ang napapaliwanago na kung tano tanakalaog ang nagkapirang mga luxury cars kana mga diskaya maski mayo nin magkakadigong dokumento. Pinagpahig ni BOC Commissioner Arel ni Pomosino na sa presente ang pinag-iimbestigaran ang nasa abot 10 mga empleyado opisyal kan custom ninulit na pinagkukonsidera sindang person of interest sa paglaog kan mga luxury cars. Sigun kini Pomosino nagpaliwanag sindakon na tano tanakalaog ang nagkapira subuot ng mga smuggle luxury cars kan mga diskaya nin mayo ni magkakadigong dokumento asinda dai bastante ang pagbabayad. Uyan pahayag ni Pomosino. Naman sa loob ko, meron kaming dapat tingnan, of course, sa sarili naming hanay. Ayaw naman mag-excuse na hindi namin panahon yan. Miyembro na rin kami ng BOC, but we have to do our job to investigate. Katungkulan namin yan. Sa ngayon, meron na kaming yung tinatawag na persons of interest na 10. Again, persons of interest pa lang yan. At so tingnan natin, pagpapaliwanagin natin kung bakit nakalusot o tumaan sa kanila yung mga sasakyan nang hindi nagkaroon ng tamang dokumento at hindi nagbayad ng tama. Partiyan kan mga payag ni Commissioner Ariel ni Pomosino kanda BOC. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, kumpirmar ni Pasig City Mayor Vico Soto nagabus may mga paglabas o pagbalga sa parte mismo kan lay an siyam na construction na firm kan mga diskaya na nakabase diban sa parte kan na Pasig. Uya si Mayor Vico Soto. Nasungagi naman ito ang malalaking proyekto ng national government sa ilalim din ng Department of Public Works and Highways. Sa pahayag, ipinagapahayag ka na nasambit na nga opisyal na ini ang padagos na pinag-iimbestigaran kan grupo. Ipinagapahayag pa man ka nasambit na nga opisyal na digdi puti ko na maray ang nasambit na nga mag-agom na diskaya. Sa iba pa nga detalles kan na mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado nasyonal, nagsakat na ang bilang kan mga Pilipino nga mayo nin trabaho kan bulan kan Hulyo asin ini sa presenteng taon sa sarong mismo nga pahayag kasud ba September 10 sinabi kan Philippine Statistic Authority o PSA Chief Yusek Dines Mapa nagikan sa 1.95 milyones kan Hunyo naglangkaw ngunyan din 2.59 milyones kan bulan kan Hulyo an mga individual na edad 15 anyos palangkaw an mayo nin trabaho. Ini nagpapailing nin paglangkaw na unemployment rate kan bulan kan Hulyo sa 5.3% poon na 3.7% kan bulan kan Hunyo. Nangangahulugan ini ning 53 gikan sa 1,000 mga individual mayong trabaho o kabuhayan sa nasambit ng panahon. Paliwanag kan PSA Chief na nagkapera sa mga dahilan kan pagbaba kan partisipasyon sa labor force o pagbaba kan igwaning trabaho
ninhuli man kan pagtama kan bagyo sa Pilipinas kan bulan kan Hulyo, partikular na naapektaran digdi ang sektor kan agrikultura, construction, fishing asin na iba pa, mantang naglangkaw man ang year-on-year unemployment, ninhuli man kan schooling, household family duties, nagkalinyaman ang pinag-a-applya ng mga trabaho asin epekto man ang maraot na panahon. Ang iba pang detalyes kan mga bareta, lokal, international asin sa kinabaring karawat, pagkatapos po nin pagirumdum. Sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal, tinawanin onra anda siyam na mga LGU sa Kabikulan sa katatapos pa sa naman na 2025 Regional Rafael M. Salas Kaunlaran Pantam Awards na pigagibo kanda nagtalikod na aldaw kan Martes, September 9 dumana sa parte kan Regional Office kani sa siyudad kan Legazpi anda nasambita nga mga nakakuha ninda onra iyo ana Albay first place provincial category na nakaresibi man ni na 100,000 pesos na kas na insentibo mantang second place man ana probinsya kan Catanduanes iguan ni na premyo na 75,000 pesos para sa city category place o first place iyo ang Siyudad Canaga nakaresibi nin 75,000 pesos, sinundan iyan ka na Sorsogon na igwanin 75,000 pesos, ikatulo ang Siyudad Can Iriga 50,000 pesos, asin man igwaman ni nakaresibi na 25,000 pesos. Ang municipal category nakamtan ka na Barasa Catanduanes first place asin na digdi nakaresibi ni naabuton sa 50,000 pesos. Ang nag-ikadua iyo ang ginubatan na Albay 30,000 pesos, third place Caramuranda Catanduanes na igwaman na 20,000 pesos, sigun Quimere Rosa Santa Rosa Population Program Officer Pura Kanda Commission on Population and Development sa Kabikulan pwede subot magamit ang mga nangganang LGU kan sa mga cash incentives para mada suportaran ang mga advokasya arugman kan 10 centers asin reproductive adolescent health and development trainings sharing man ana RMS KPA ana tauna na nagawad ka na CPD na ipinagalunsar ka na dekada 80 tangani na ipagpadagos anda pamana ni Rafael Montinola Salis o Salas na bistado bistang bilang sarong Mr. Population na nagsusulong ka na people centered policies para man sa parte ka na pagkontrol ka na nasambit ng populasyon. Sa iba pang detalyes ka na sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes ka na sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Mahiwas na pagtanom nin kahoy ginibo duman sa banwaan kan Tinambaka, Camarines del Sur. Boyet Paderes sa detalye. Labi sa 600 ng mga puling kahoy ang sarabay-sabay na itinanom sa kaway ng Tinambak, Camarines del Sur. Tigpartisiparan ini kan LGU, community leaders, barangay officials, organized youth, environmental volunteers sa Silibapa. Kaiba sa itinam sa pamilyang Kamag Isarog, Anara, Sinaustri, sigon kay NJ Boy Sagales, Local Youth Development President, maski harayo ang lugar, naging makayon asin marayan. Singbong may iwasan na pagtanom, dapat subot maproteksyonan ang kapalibutan para sa maprotektahan ang mga residente, uli sa minsan na inaasahan na magkaigol ng kalabidad, pati na ang mapangatamanan ang masunod na henerasyon. Para sa BBS News, Subohit Paderes.
BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, matarayumpong natapos ang ikatulong Bicol Social Media Summit 2025 kan na nagaaging aldaw digdi sa party mismo kan syudad Canaga kung sa inagtiripon-tipon ana mga media practitioner, digital creatives asin na public figures gikan sa Manlaila na party kan Rion Bicol pinag-organisar kan Cheron Multimedia Production kaibahan National asin na Bicol Praise Club na may timang mastering the digital current exploring Bicol social media creativity for sustainable growth. Nagpartisipar asin nag-aratindera sa party mismo kan Urulay asin forum asin digdi nagkaigwanin diskusyon nagtutok sa pagpapakusog kan digital skills, responsabling paggamit kan social media asin kung paano ini mapapakinabangan para man sa sustainable development. Digdi nagtampok man nin eksperto sa pagtikan na pagsurata sa mga isyong apektado asin digital landscape kana Bicol, tanganing labanan ang disinformation, palawigon ang social media entrepreneurship asin na pagdiskusyonan na ang epekto kan artificial intelligence IE bilang sarong plataporma para man sa pag-adal asin kooperasyon. Ang summit naglaom na mapalawig ang papel kan accuracy, ethics asin creativity sa kakaygwa ka na pagsulong nin mga epektibo asin na makabuluhan na social media ecosystem sa party kan Rion kan Bicol. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagita sa lado lokal, Naga Airport piga aandaman na ang pagbabago kan biyay poon sa Naga sagkod ng Sanaya pasiring duman sa Clark Airways poon sa bulan nin Oktobre. Daryl Banyas sa detalye. Poon sa Oktubre 26, ibabalyo na kan Cebu Pacific ang sarunindang Director of Flight gikan Naga na iya pasiring sa Clark duman sa Pampanga. Katakod kay ni liwat na nga pudan si Camarines Governor Elry Villafuerte na tulos sa pagpakarhay kan Naga Airport para man madugangan pa ang airline company na mabiyahe sa aeropuerto. Nagirumduman na nag-apelar asin ipinaglaban ni Governor Elry asin man Congressman Luigi Villafuerte kaidto sa DOTR na dahil na mo na idagos ang pagbabalyo kan turboprop flights pasiring sa Clark ninulin sa magiging epekto kaini sa turismo asin man ekonomiya kan probinsya nin Camarines Sur. Sa balyo kaini positibo ang gobernador na makaka-attract ang probinsya nin mga turistang nagbababa sa Clark International Airport. Nagtanto pigaan daman naman kan management kan Naga Airport ang pagpuon kan pagbalyo kan turboprop flight kan na Cebu Pacific pasiring sa Clark. Siglinaw kan Naga Airport sa paagi ni Rodolfo Babilonia Jr. ay si Naga Airport na sarong biyahe sa Cebu Pacific na maibabalyo sa Clark International Airport. Posibleng temporaryo sa naini asin mas madudugangan pa ang biyahe kan aeropuerto in kaso matapos na rehabilitasyon kan Naga Airport. Dinagdagpa ni Babylonia na mas may improve ang flight operations kan sinambit ng aeropuerto ni Nulita makater na ini din mas dakulang eroplano ni Ninhuli man taan Naga Development Project ang laba kan runway nasa 2.1 kilometers na kayang mag-akomodar nin darakula asin bako man turboprop and kundi mga commercial aircraft na mas darakula na kayang i-akomodar tan sinambit ng aeropuerto. Nagdag na baleta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Bao PNP Maricas na nag-aksyon sa 9/11 kul magamit ang illegal na droga arestado. Liwat na pinatunayan
kanda Baaw PNP an epektibong kampanya kan Baaw MPs laban man sa illegal na droga sa paagiman kan na pagsumbong kan mga namamanuan sa saindang naihiling na illegal na aktibidad sa saindang kapalibutan. Kanda sudma September 10, 2025 sarong apod gikan sa concerned citizen ang nagpaabot nin sumbong sa 9/11 pasiring sa individual na nagagamit kan illegal na droga kung sa ina tulos na ipinaabot sa ipatura kan Baaw Municipal Police Station. Tulos nagbilog ang grupo sa pagiman kan Chief of Police kani na si Police Major Engelbert Turaldo. Asin tulos nagresponde sila sambit ng lugar na pinagasambit na abutan si alias Itil 31 anyos residentes kan San Jose duman sa Baaw, Camarines Sur. Sa inot na investigasyon na pagkaraman nadakop ana pamangkin o nadakop ka na pamangkin ana suspek mantang nagagamit asin na pinagtutubudan illegal na droga na ko ana nin video mantang naghihitit nin illegal na droga na ko gikan sa lugar kan insidente ang mga nagsusunod na mga ebidensya sarong pidasong aluminum foil na may puting kristal na halong shabu, duwang disposable lighter, mga aluminum foil, isinagibo ang inventaryo kan mga ebidensya sa presensya kan suspect asin man kan mga testigos. Pinag-aaram pa sa suspect an sa iyang mga karapatan sa parte kan sa indang dialect an marikas na pagresponde kan Baaw PNP patunay na dedikasyon sa responsibilidad sa pangangaipo kan tranquilidad sa sinambit ng banwaan asin seryosong nagpapasunod kan sinasabing 5 minutes response policy sa presente ang suspek yaon ngunyan sa pangangataman kan pulisya na atubang ning kasong pagbalga sa Section 12, Section 15 kan Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kasumpay ka na sambit ng insidente, pig-ing kaminar kan Baaw PNP ang gabus na dai duwa-duwa na gamiton asin na mag-apod sa 911 hotline para sa tulos na pagresponde kan mga autoridad. Sa iba pa kita nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal o lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, pinagpahayag ni Naga City Mayor Lene Robredo na preparado ang sindang plano para man solusyonan ang baha sa laog kan siyudad Canaga asin naghalat na lang sindanin suporta gikan man sa party kan national government. Si Robredo nagpasiring duman sa party mismo kan siyudad kan Legazpi kan nagtalikod na aldaw kan na Martes para man sa Rafael M. Salas Kaunlaran Pantaw Award 2025 kung sain digdi ada pig onra o pigtawanin onra na regional winner ana Naga City ninulikan epektibong pagpapasunod kini kan localized population and development o PAPDIV agenda kan national government sa parte kan siyudad kan Naga. O yan mga pahayag ni Mayor Lene Robredo. Sabi ko, just in case, siya yung maging RDC chairman, magpapatulong ako. Nagsubmit na po ako ng plans even before I started my term sa NEDA. Yung nakalatag na yung plano namin for the floods in NADA. Naghihintay na lang kami tulong from the national government, but from our end, marami na kami ginagawa ngayon. Artikan mga pahayag ni Mayor Lene Robredo kanda siyudad kanda Naga. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pangitangunyad sa luwas kana nasyon o sa barata sa lado international. Masagibonin man lain-lain ang mga tribute o rumdum ang Estados Unidos sa pagrumdum kan ika-24 na taon kada September 11, 2001 terror attack o ngunya na aldaw sa nasambit ng pag-atake kaya
digdi guminadaning kabilugan sa 2,977 katao sa World Trade Center duman sa Manhattan, the Pentagon sa Arlington, Virginia, asin man sa parte mismo kan Somerset County, Pennsylvania. Isinagibo ang taunan na commemoration na ceremony sa 9/11 Memorial duman sa parte kan Lower Manhattan, mantang ang New York City Fire Department NYFD ana aaramo ninda ang 39 ninda nga mga miyembro na nagkaigwanin helang asin na digdi nagadan ninuliman kan ginibo ninda nga mayong patud na rescue operation kayto. Igwamanin isinagibong pagpapatanog kana mga kampana sa Garden of Reflection duman sa Vax County, Lower Meekfield, asin man official memorial kana mga biktima kanda duman sa Pennsylvania. Magkakaigwaman kan pinagapod na Flag Memorial Service ana Hartsville Fire Company duman sa New York Road sa Warminster. Isasagibo ninda ang pag-display kan 403 na bandera kan Amerika sa atubangan kan fire station. Anasambit ng bandera anda binilog kan 343 na mga bombero gikan sa New York City, 37 New York Port Authority officer, asin manda 23 na New York Police Department na nagadanda mantang pinagliligtas ang nagkapirang mga biktima. Pinaglalauman na ini ang mapasiring si US President Donald Trump ngunyan aldaw sa Pentagon para tawanin pagbisto ang mga nagkagaradan. Magigirumduman na pinag-hijackan mga terorista ang pampaserong eroplano kung saan digdi pinabagsak ini sa World Trade Center building, mantang digdi natawan man tulos kan nagkapirang mga pagtangkang terror attack sa parte mismo kan Pentagon. Ana 9/11 attack ngunyan gigirumdumo ninulita ngunyan ang pizza kan pangyayari o insidente. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado sa lado ni Karawat. Sa lado kan Karawat nakasulong na sa ikaduwang round kanda WTA 125 sa Sao Paulo, Brazil si Pinay tennis star Alex Ella. Ini ana matapos na daugon si Jasmine Mansorican France sa skor na 6-0 6-2. Sa puon pa lang dominado na ni Ila ang kawat na nagdurar ninharo sa sarong oras may 10 minutos. Dai makatubod si Ila na dakula na mga paradalan an sa iyang kakawat kun sa inini an inot na pagkakataon niya na makapagkawat duman sa parte mismo kan Brazil. Anasambit ng kapangganan ni Ila nagkapirang aldaw sa parte mismo kanda kampiyon na si Guadalajara 125 Open duman sa parte kan Mexico. Susunod na makakaatubang ni Ila si Julia Herrera kan Argentina, nagigibon ngunya na aldaw kan Webes Septyembre 11. Yan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Yaon dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sedong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sedong pagantabay, mapasatuya, lugod, ang biyaya, asin, bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:04. BBS
Basta Bareta, sigurado. Mga tugang maraidaga po sa Indo Kabos, ako po si Junal Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata kitang unyada sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, martrayum po nga nagatapos ang third Bicol Social Media Summit sa laog kan Siyudad Canaga. SFO por Glenn Abin, in charge kanda BFP sa party mismo kanda banwaan kanda minalabag ka nangapudan na mag-ingat sa kasulo ngunya na panahon kanda Berman. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal, matapat na mga namamanwaan na ipinagabalik ana nako ang pitaka na tulos man na nakabalik sa party mismo kana may kad sa diri kadi digdi sa party kana Siyudad kana Naga. Sa iba pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal, tulos na kapag respondian pulis sa Calabanga sa nangyaring insidente ni na kasulo sa bomb truck sa barangay kana San Antonio, Kipayo, Calabanga. Yan uli man ka na apod sa 911. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, tupok ang lalaking operator ka na boom truck sa party mismo kan banwaan kan Calabanga kan ini masulo kan nagtalikod na aldaw sabi kan investigador asin man kan pulisya duman sa banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Sa tuya pa nga mga bareta sa lado lokal, na ibalyo na ang gabos na mga pusti na nawalat sa tao kan tinampos sa Ginibong Road Widening digdi sa party mismo kan Balatas asin man Kararayan. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po ngin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa tuyang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ginibok ka sudma asin anda sarong oath-taking ceremony kan mga bagong mailir na Municipal Federation Officer Senior Citizen duman sa party mismo kan banwan kan tinambak Camarines Sur. Itinampo ka ang makaulugan na seremonya sa panunumpa sa party mismo ka na bagong mga ilihidong Municipal Federation of Senior Citizen Association sa party mismo ka na banwan kan tinambak Camarines Sur sa pamamayo kan sa indabismo nga presidente asin man kabali na dyan ang mga opisyalis lokal kan sinambit ng banwahan bilang pagpapailing nin marikas na suporta nagtaon payag asin minsay ang nagkapira nga mga opisyal kana banwaan kana
tinambak ka Camarines Sur sa paagiman kan mga opisyalis kan mga senior citizen na yaon sa parte mismo kada tinampo kan serbisyo publiko kaibanan man sa okasyon ang nagkapera nga mga konsyal kan banwaan kan sinambit ng banwaan yaon man ang presensya kan senior citizen focal person na si Julio Lagarde bilang simbolo kan kolektibong pagkakasararo asin na pagkamuot para man sa mga senior citizen. Padagos ang pakikisumaro kan mga opisyalis kan banwaanin tinambak sa pag-alalay, pagrespeto asin pagatud nin mga programa para sa mga senior citizen bako sana sa seremonya kundi ini ang panunumpa asin padagos na paninindugan kan mga kabagurangan iyo ang arigi kan banwaan asin inspirasyon nin maray na komunidad. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal ada banwaan kan pasakaw Camarines Sur mayaman sa natural resources magayon ang lokasyon sa mapa bilang pasakinyo utang sa parte kada dagat pangatamanan asin kinakaipuan kani na pagkatapos ka nagkaperang dekada na inataman maaninin na maray ka nagtalikod na aldaw ka na Martes nagperma nin sarong Memorandum of Understanding kaibanan ang Camarines Sur Maritime Police Regional Maritime Unit 5 kan PNP Maritime Group na makatabang sa parte mismo kan munisipyo na maiimplementar kan mga liyes na nagtataunin proteksyon sa parte kan kadagatan na partikular na sa Marine Protected Area an ADAP Marine Protected Area o AMPA project sarong conservation initiative para man sa proteksyon asin conservation kanda biologically important coastal and marine areas sabi paman ka na mga opisyal ini ang nagtataunin livelihood assistance sa parte mismo ka na mga residentes sakop kan programang ini ang mga lugar na igwanin na mapas Marine Management Zone o ang Fisheries Management Area na arog kanda banwaan kan pasakaw Camarines Sur si Alcalde Niño Tayco kanda banwaan kan pasakaw pighagad ang partisipasyon asin suporta kan lambang pasakenyo para man sa epektibong management and protection kanda marine areas. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Philippine Red Cross sa Laogan Camarines Sur chapter madiploy daa nyin mga volunteers para sa Fiesta sa Naga. Boyet Paderes sa detalye. Nakatalaan na mag-deploy rin kadakol na volunteers ang Philippine Red Cross Camarines Sur chapter para sa Peña Francia Festival. Sigon kay Maria Felisa Badula, chapter administrator ng Philippine Red Cross Camarines Sur chapter, sinabi ka ini, nauli sa pinaglalauman na pagdagsa kan mga liboto, maabot sa 2,000 sa 3,000 ang i-deploy na volunteer sa gabos na event sa Naga. Sigon kay Badula, igwasin lang i-deploy sa translasyon, scout parade, civic and military parade as in fluvial procession. Dagdag pa kan opisyal, igwang 26 na station ang population kung saan igwaman ng Port Patrol as in mother station. Ang mga ini makukuha sa agihan kan aktibidad oposisyon tangaling magtaon ng asistensya sa mga nangangaipuhan. Mientras tanto huli sa pagkakaigwa ng pagbabago sa rutang na taon, magkakaigwa ng mga adjustment ang Philippine Red Cross, Camarines Sur, tanganing kadakol al maakomodar na individual na nangangaipuan kan sa indang serbisyo. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Nagapaabot ni dakulang pasasalamat si Naga City Mayor Lene Robredo sa Commission on Population Development
Bicol matapos man makamtan kani ang first place sa city category kan 2025 Rafael M. Salas Kaunlaran na Pantaw Awards kung sa inakaresibisinan nin 75,000 pesos na cash incentive. Subot patunay niya na digdi sa pag-iirbanan na paglalapikot kan gabus na nagtutubod sa tunay na pagbabago sa party kan pagpapaasenso gikan sa komunidad asin man paglalapikot kan sindang pagkakasararo tinawan doon na importante ang pagbugtak nin maray na sistema asin na maturity kan mga namamanwaan bilang duwa na panginot na bagay sa local governance. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, coverage kan mga benepisyo sa PhilHealth Bicol pinahiwas maski malalang helang. Darrell Banyas sa detalye. Mas pinahiwas pa kan PhilHealth Bicol ang sakop ng mga mandailain na klase ng kamatayan na matatawanin magkakanigong pundo tangarig na magianan ang sa mga membros kan mga gastuson mientras na nakikipaglaban sa helang asin man nakipagpartner na sa pagikan ng MOA o Memorandum of Agreement sa Bicol Regional Hospital and Medical Center para digdi. Siguro sa pahayag ni PhilHealth Bicol Vice President Alberto Manduriao, nakipag-MOA sinda para sa pagpanawig kan sa indang expanded benefit para man sa mga miyembros arog kan open heart surgeries, cancer, leukemia, asin man ang pagpadialysis at iba pang mga severe medical conditions o kaya itong mga malala ng helang. Nakakalaom sa buot at sa ilang mga PhilHealth members digdi sa Kabikulan na dakulang pundo ang ibubugtak ninda ngarig na mainaan man ninda kula ang mga babayadan kan mga miyembros kay ni digdi sa Rion, Bicol. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tulos na nakapagresponde ang pulis duman sa Banwan kan Calabanga, Camarines Sur sa nangyaring insidente nin Kasulo kan boom truck sa barangay kan San Antonio, Kipayo, Calabanga. Nagresulta kan pagkagadan kan operator kan boom truck siguna ki Corporal Edmar Maming nakaresibisinan nin apo gikan mismo hali sa 911 kaya nakapagresponde tulos ang pulis sa lugar kan insidente. Nangyari ang insidente bandang alas 9:40 nin pagkaaga asin na inabutan kan pulisya. Nagadan na ang operator kan boom truck na si Wilson Pigoljin, 32 anyos kan Gumaka, Quezon, uli kan pagsabit kan boom truck sa pig-ooperar kani sa kable kan kuryente duman sa compound kan Jehovah's Witness sa Calabanga, Camarines Sur. Alagad ang kabadi kani na tsuper kan truck na si Badi Minya ang tulos man nakalukso kaya daidi na sa nasambit ng Kasulo. O yan parte kan mga payag ni Police Corporal Edmar Maming kan Calabanga. Sa pangyayari po sa hapon, nakatanggap po kami ng apo dahil po sa 911 about po sa report on fire incident that resulted in the death of Wilson Pigalkin, boom truck operator sa Zone 1 Barangay San Antonio, Kipayo, Calabanga, Kamsor. Nangyari po ini mga bandang alas 9:40 ng pagkaaga. Agad man pong nagresponde ang samuyang mga tauhan. Napag-araman po na si Wilson, di na po pinalad. Siya po nadamay duman sa fire incident po. Sa pangyayaring ang siya pong tig-operate na boom truck, suminabit po sa gawad kang kuryente kang Kasureko. Duman po sa mismong compound kang Jehovah's Witness po. Ang ginagamit niya pong vehikulo is Fuso 6-wheeler truck po with boom. Bali po sa muyang investigasyon po, ini pong biktima, may kaibahan po siya, si mismong driver po ng truck na binisto pong si Badi Minya.
co-worker niya po. Ini pong victim to po, taga Barangay Kalumaging, Gumaka, Quezon. Kaya ba niya po si body niya na taga Linga, Calabang City, Laguna. Artiyan ka na mga pahayag ni Police Corporal Edmar Maming ka na Kalabanga MPS. Sa nasambit ng kasulo ka na boom truck nagluwas na sa investigasyon kan pulisya o litay ni enterong natupo ka unestimated damage o minabot sa 1.2 million pesos. Ana nagpapadagos na investigasyon ka na nasambit ng insidente pinag-turnover na kan na PNP duman sa parte kan Bureau of Fire Protection sa Banwaan kan Kalabanga na iyuna ang nagpapadagos kan investigasyon. Uya si Police Corporal Edmar Maning. Base po sa estimated sa nasulo, inabot po siyang 1.2 million. Sa ngunyan po, turnover na po siya sa Bureau of Fire para po sindan na po ang sa final investigation po. Partiyan ka mga payag ni Corporal Edmar Maning. Pigpayag ba ni Corporal Maning na nangyari ang pagkakasulo sa boom truck asin na pagkagadaan kan operator kaning si Wilson manta nga nagdidiskarga kan pinagapod na precast sa cement sa compound kan Jehovah's Witness Holita digdi nakadukot ang boom truck sa primary line kan kuryente kan Caso Recodos na tulos nag-spark ang kuryente nasulo ang boom truck na damay na nasulo asin natutong ang biktima na si Wilson nagresulta kan sa iyang kagadanan mantang nakatagbang tulos ang sa iyang kabady. Uya ang parte mismo kan pahayag ni Corporal Edmar Maming. Ini po nangyari po ini habang nagdidiskarga po sinda ni precast cement po duman sa compound. Kaya aksidenteng nakasabit po si sa kawad po kang kuryente dahilan po sa tulos na pagkagadan kaning biktima. Nag-spark po siya tulos hanggang sa nadamay po ining operator. Opo. Maswerte naman pong nakalukso tulos ini yung sa iyang kabady na yung driver po. Yung po naman nag-ooperate mismo sa si boom po mismo. Mismo pong si truck mismo po na natupok po ito ning kalayo. Natupok po mismo sir. Opo, yes po na sulo po siyang kumbaga na totally damaged po siya na tusta po. Dahil po siya nakatagbang, nagibo na po ng yung sa pagkadukot pa po sana sa boom, bumina na po tulos yung spark po ng kuryente. Artiyan kan mga pahayag ni Corporal Edmar Maming kung sain intero nga nasulo o natusta an operator kan nasambit na nga boom truck na si Wilson. Sa iba pang bareta sa lado lokal sa investigasyon kan pulisya, nagluluwas na posibleng dainariparo kan chuper kan truck asin kan operator kan boom truck ang kable kan Caso Recodos kaya nakadukot ana boom sa wire asin sigun ki Corporal Maming na hali o digdi hali an nasulong bangkay sa parte mismo kan asambit ng operator. Ini nahali sa boom truck sa lugar kan pinangyarihan kan insidente alas 10:11 lampas sarong oras matapos anasambit ng pangyayari. Iyan nahaloy ninuli tapig alat pa ang presensya kan suko na iyo ana maimbestigar kanasambit ng insidente. Oya pa si Police Corporal Edmar Maming. Ito pong boom po mismo. Si boom mismo. Na nagdidiskarga po ng precast cement. Siguro dahil na po hindi nahiling kaya aksidente po. Siguro po sir, mismong si operator na po mismong nagapainante. Kaya may sarong driver, siya po nasa bandang likod. Siguro dahil niya na nahiling po habang tig-operate niya, aksidenteng nakasabit na mismo sa wire. Opo. Nahali po si tao mga bandang mga 10:30 pasado po. Opo.
Mayo man po sir kasi part na po ng ninda, ng trabaho po 'yan. Talagang nakulangan lang sinda sa pag-iingat due to recklessness na po. Party Opo. kan mga pahayag pa kan na nasambit ng pulis na si Corporal Edmar Maming ambang kay kan biktima piga rekomendar kan PNP na ipasairarom sa post-mortem examination kan RHU duman sa Banwan kan Kalabanga. Dagdag pa ni Corporal Maming na maayo manin pwedeng makasuhan sa nasambit ng insidente maging ana nagpapagibo kan chapel ninuli ta aksidente nga ni nasambit ng pangyayari nagresulta kan pagkakasulo gadaan kan operator kan bomb truck. Uyapan payag ni Corporal Edmar Maming. Subject po siya for postmortem by po. Postmortem by RHU Calabanga. Opo, mayo po sir. Aksidente po talaga ang nangyari. Sa investigation po, ang file na po ang nagpadagos ng investigation po. Opo. Oo. Artiyan kan mga pahayag pa ni Police Corporal Edmar Maming kada Calabanga Municipal Police Station. Sa tuya pa nga mga bareta sa lado lokal, sarong rider gadanda asin back rider irido sa aksidente na nangyari dyan sa San Vicente sa Banwan kan Pilik Camarines Sur. Sarong rider ana binawianin buhay una gadanda mantang ana sa iyang back rider ana irido matapos mabanggaan ana sindang motorsiklo kan sarong pampasayrong bus sa party kad na tinampo sa kalabaan kan San Vicente Pilik Camarines Sur kana alas 3 ni na pagkahapon. Sa report gikan sa party mismo kan Siyudad Canaga pasiring duman sa party mismo kan Siyudad kan Legazpi an biyahe kan bus kad mangyari ana banggaan sa lugar kan insidente ninuli kaniya nakabaribad ana back rider sa gilid kan na tinampo mantang an rider man na ipit sa irarom kan na bus nakasuksok ini asin na duman na binawianin buhay. Padagos an investigasyon kan mga autoridad tanganing maaraman an mga detalyes kan sinambit ng insidente asin kabali na ang pagkakabistuan kan nasambit ng chopper. Mga tugang iyanan kat teripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga bareta yaon dyan sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sa indong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa ino pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.